Good po mga ka-chicken, kumusta po kayo and welcome po ulit sa aking vlog. So yun, tamang gayat lang po ulit tayo ng Madre de Agua para pakain natin bukas sa ating mga alagang manok. So piniprepare ko na siya ngayon para bukas hindi na ako nagmamadali kasi maaga rin yung pasok ko sa trabaho, at least nakagayak na dala ko na lang ng feeds. And then bala ko pating mag-fermentate din itong Madre de Agua. So ayan, gagayatin ko lang na medyo pino So na-try ko na naman ito na isang beses. Nakapag-fermentate na ako. And gamit ko nga pala yung molasses. Pwede rin naman daw yung asin, kaya lang mas gusto ko yung molasses. Kasi may dagdag ding sustansya yun sa kanila Yung mga ba gayon, yung latak nung pinagawan niya tayo ng asukal. Maganda rin daw sa mga hayop yung yung molasses na yun. Kaya yun yung aking ginagamit. Hindi, nasubukan ko na naman isang beses. Naging okay naman doon sa mga manok, hindi naman nila inayawan yung medyo low budget na tayo sa pambili ng patoka, kaya kailangan gagawa na tayo ng paraan para medyo makatipid. Bala ko kasi magpa-stop muna ako ng pagpapapisa ngayon kasi bare months na. Mahirapan ako magpalaki ng sisiw pag ganun naglalamig na. Malamang na lamang kasi malimit magkakasakit yung mga sisiw pag ganun malamig, Kaya stop muna, and then ang bala ko paitlugin ko muna sila ng paitlugin ng panggamit naman o kaya pambenta para at least meron tayong pagkukunan ng pambili ng patoka. So ayun, tsaga-tsaga lang, at least may maganda rin siguro magiging resulta Sabi nga give and take lang parang pagpapalaki sa mga anak. Kung maganda yung approach mo ng pagpapalaki sa mga anak mo, maganda rin yung ibabalik sa'yo. So parang ganun, parang din sa pagninegosyo, pagka maganda yung pag-aasikaso mo, maganda rin yung ibabalik sa'yo Kaya tsaga-tsaga muna sa mga ganitong sitwasyon. Tsaka ang purpose ko nga pala nitong aking vlogs na ito ay para ma-inspire din yung iba sa mga gustong mag-try din kahit wala kang masyadong malaking budget, basta sasamahan mo lang ng sipag at tiyaga. Then ayun, uti-uti ka rin magkakaroon ng magandang income. Hindi naman kailangan magmadali utay-utay lang, at least basta mayroong magandang nagiging resulta yung iyong paghihirap Sa ngayon hindi ko pa maipakita sa inyo kung ako ba ay nakaka-harvest sa kanilang itlog kasi itong mga nakalipas na linggo, umistop sila ng pag-itlog simula nung nabago yung kanilang pakain. Kasi ang ginawa ko, tulad yung dati kasi kinukunan ako nga sila ng yung may similya,
bala ko nga mag-stop na muna ng pagpupisa. So yung binago ko yung pakain nila. Nilahukan ko na uli ng laying mask. Dati kasi hindi ko na sila pinapakain ng laying mask. Kasi nung mga unang papisa ko, bali parang 1 week ko pa silang napakain ng laying mask. Tapos yung mga nakuha kong itlog, karamihan ay walang similya. Kaya in-stop ko yung pagbibigay sa kanila, pagpapakain sa kanila ng laying mask. And then ayun, pinuro ko na lang ng GMP 4000 saka yung basag na mais, yun lang yung pinapakain ko sa kanila. Then ayun, nakakuha naman ako ng mga may similya na napupisa ako. And then ngayon, bigla akong binago ko na nga, pinakain ko na uli sila ng laying mask kasi ang bala ko nga yung pambenta na yung itlog na makukuha ko sa kanila. Bigla namang umistop sila ng pag itlog. Siguro ay nabigla yung sa pagpapalit ko ng pakain. Kasi nung isang araw pakain pa nila yung pellets tapos biglang nabago, biglang naging laying mask, kaya siguro nabigla. And then saka medyo kinokondisyon ko pa pati muna yung kanilang katawan kasi nung nakalipas na 2 buwan kinukuha ko sila ng itlog, medyo payat-payat sila, medyo manipis yung katawan nila. Eh ngayon, nakaka 1 week na ako, tinaasan ko yung volume ng pagkain nila. Ayun, medyo maganda na yung kondisyon ng katawan. Kulang na lang sa purga at saka sa ligo para totally na mga kondisyon na yung kanilang katawan bago sila sumalang uli sa pag-itlog. So saka ko na ipakikita sa inyo pagka medyo maganda na yung harvest natin sa itlog para at least ay may magandang resulta. So, yun lang. Thank you.